Letitia's POV. Hey, are you okay? Kanina ka pa walang kibua. Are you hungry? Are you afraid of heights? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Steve. Kung pwede nga lang itulak ko siya mula dito sa chopper niya, nang manahimik naman ang mundo ko, baka ginawa ko na kanina pa. Naiirita pa rin kasi ako sa pesting Andrea na yon. Sino ba siya sa tingin niya? May ugnayan ba sila ni Steve? Wag ko lang talagang malaman na nakikipagharutan ng bugok na to sa babae na yon. Pag-uuntugin ko talaga silang dalawa. Lat, tigilan mo nga ako. Kanina ka pa putak ng putak dyan, napipiko na ako sa'yo. Baka itulak kita. Inirapan ko siya na mukha, kinagulat niya. Ano bang kagulat-gulat sa sinabi ko? Nakakainis kasi siya eh. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung ba't ako naiinis sa kanya na sobra ngayon. Magde-date lang kasi kailangan sasakay pa ng chopper. Ano? Sa himpapawid tayo kakain ng lunch? Giit ko pa. Inakbayan naman niya ako na para bang walang silbi ang pagbubunganga ko sa kanya. Someone is grumpy. Tell me, do you have your monthly period right now? Aniya sabay hagkan sa balikat ko. What the? Buwanang dalaw talaga ang pumasok sa gamunggo niyang utak dahil lang sinusungitan ko siya? Tell me, ano bang meron sa inyo ng sekretarya mo? Bakit kumakadikit siya sa'yo at kung pagsalitaan niya ako para bang pagmamayari ka niya? Sunod-sunod kong tanong sa kanya na hindi malang pinagkabalang pansinin ang mga pinagsasabi niya. Nakakahalata kasi ako sa babaeng yon. Parang antindi ng galit niya sa akin. At kung makatitig at makabakod kay Steve, parang siyang asawa at ako lang naman ang kontrabida. Di naman kaagad nakasagot si Steve at parang namutla pa. Nakatitig lang din siya sa akin. Di ko mambibig pero parang may gustong sabihin. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa kanya. Lalo na nang bigla siyang umitit, hagkan ako na mabilis sa labi. Don't worry, ikaw pa rin ang uuwian ko matapos ang nakakapagod na araw ko sa trabaho. Aniya sabay kindat na sa tingin ko ay kinapula ng mukha ko. Halatang-halatang pagsiselos mo ha. Now I know. Masungit ka pala pag nagsiselos? Dagdag niya pa. I admit, he was handsome. Mas lalo nga yatang gumapo ngayon pero hindi ibig sabihin nun, magpapakabaliw ulit ako sa kanya. Asawa ko siya, oo. Pareho namin kailangan ng katawan ng isa't isa. At higit sa lahat, nagsasama kami sa ngayon. But that wasn't the thing that I was pointing out. Kung gusto niya si Andrea, ay di magsama sila. Ang akin lang, sa walang bisa niyang muna ang kasal namin. In your dreams. Bale, walang sagot ko na lang at muli siyang inirapan. May tiwala naman ako sa pagmumukha at karisma ko. Hindi lang naman si Steve ang lalaki sa mundo. At higit sa lahat, fresh pa naman ako kahit papano kahit sa tingin ko, makakahanap din ako agad na ipapalit sa kanya. Sakali mang piliin niya ang bugok na sekretary niya. Don't worry, I will talk to my secretary. Huwag ka na magtampot, hindi bagay sa'yo. Mas lalo kong nairita dahil sa sinabi niya. At ano, sasabihin ng sekretary niya nagsusumbong ako sa kanya. Sira ba sila? Don't bother, I can take care of myself and Steve. Hindi ko kailangan pakisamahan ng kahit na sino. Kung hindi ko sila gusto, hindi ko rin ipipilit ang sarili ko kung ayaw na sa akin. Peste, mas ayaw ko sa kanila. Ano sila, sinuswerte? Sa pasaway ko at katarayang taglay ko, asa naman silang mapapatiklop nila ako? Do whatever you wanted to do. I will support you. Aniya sa mababang tono na parang wala siyang ibang magagawa kung hindi ang sumang-ayon. Pero, saan ba talaga tayo pupunta? Matapos kong tanungin iyon, sakto namang itinuro niya sa akin ang kulay puting parola na nasa gitna ng isang isla. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagiging bata na sabik makakita na magandang tanawin. That parola was cool. It looks like a palace in the middle of the ocean. Kulay puti ang kabuoang kulay niya na may kulang-pulang ilaw sa pinakatuktok. Sa paikot na parola ay paikot na hagdan din na makikita hanggang sa pinakataas. Ang ganda! Halatang umahangal na usal ko habang di pa rin maalis ang tingin sa parola. That looks like a palace. Si Rapunzel na lang ang kulang. Giit ko pa. And her prince, of course. Halos bubulong niya namang sabi ni Steve. Nang mapatingin ako sa kanya, nahuli ko siyang titig na titig sa akin. What? Why are you staring at me? Nagagandahan ka sa akin, no? Biro ko sa kanya. Pero sa totoo lang, biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Nakakalunod ang klase ng pagtitig niya sa akin. Pakiramdam ko nga'y hinihigop ng mga mata niya ang lakas ko para mapatitig lang din sa kanya. You are so beautiful, Leticia.
but just like a tigress. Ang hirap mong paamuhin. Hindi naman kasi ako hayop na kailangan mong paumuhin. Maamo ko sa mga taong alam kong kaya kong intindihin sa kabila ng pagiging maldita ko. Walang kagatol-gatol na sagot ko. Totoo naman kasi, simple lang kung ayaw nila sa akin, doble na ayaw ko sa kanila. At kung gusto naman nila ako, edi swerte nila. Magkakaroon sila ng kaibigan na maganda na, sexy pa. But of course, iba si Steve. With his dark as night eyes and devilish smile, he was out of my league. Pakiramdam ko'y napakahirap niyang abutin. Nakakayang dumikit sa kanya. Kung noon sana na akala ko'y hindi nalalayo ang antas ng pamumuhay namin sa isa't isa, baka makayanan ko pang makipagsabayan sa kanya. Pero ngayon napakarami nang nagbago. I miss my family, I miss my sister, and I miss myself. Yung wala pa akong ibang iniisip kundi ang kakainin ko. The clothes that I had to wear, the luxury bags that I wanted to buy, lahat yon nawawalang parang bula. Sa loob lang ng 3 taon, nagmistula akong pulubin ng aamot na lang ng tira-tira. O di kayo naghihintay na lang na may bibigay sa akin na napagsawaan na nila. Ang hirap. We're here. Tira nagising ako sa isang maikling panaginip nang marinig ko ang marahang boses ni Steve. At nang mapatingin ako sa kanya, nakatitig din pala siya sa akin. Why are you crying? Is there something wrong? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod ang tanong na mababakasan ng pag-aalala. Di ko rin namalayang lumuluhan na pala ako. Bilog na talaga ang mundo. Hindi mo malalaman kung kailan iikot at mapupunta ka sa ilalim na mas nanaisip mo na lang mawala sa mundo. I am tired of being alone, facing those problems alone. Kinakaya ko naman pero minsan hindi ko maiwasang bumigay, katulad ngayon. I am tired, Steve. Nakangiting sagot ko sa kanya, nadama ko ang paninikip ng dibdib ko dahil sa samot-saring kaisipan na bumabagabag sa akin. I am so tired. Agad niya naman akong niyakap at tinagkan sa noo. Dinig ko ang mabilis at malakas na pintig ng kanyang puso. I feel safe whenever I'm with him, and just like that, before, I feel secure. Then rest, love. Promise, I will stay. Are you sure you're okay? Magkakasunod na tango lamang ang naging sagot ko sa ikatlong tanong na yon ni Steve. Nakakahiya? Kung bakit naman kasi naisipan ko pang mag-emote at hindi na malayang naluluhan na pala. Anyway, dito tayo matutulog. Nanlalaki ang mata ko dahil sa hindi ko inaasahang dito sa parolang ito kami matutulog. Ngayon lang naman uuwi rin tayo bukas. Napatingin na lamang ako sa malawak na karagatan nang wala na akong maisip na sasabihin pa sa kanya. It was indeed amazing, beautiful, and a peaceful view. Mula dito sa itaas, kitang-kita ko ang naghahalong asul na kahel na kulay ng dagat dahil hapon na. Napakaganda na para bang naghahatid ng bagong pag-asa. I miss my family. Wala sa loob na usal ko. Naramdaman ko na lamang ang pagyakap sa akin ni Steve mula sa likuran na siyang kinatayo ko ng tuwid. I am your husband. Pamilya tayo? Bulong niya. Ano kayang naging buhay ko sakaling di ako umalis? 3 taon ang nakakalipas. Sa piling ni Steve, sa piling ng pamilya ko, masaya kaya? O baka naman mas miserable? Nakakapanghinayang at kung po pwede lang balikan, baka hindi na lang ako aalis. Lalo na kung alam kong mangyayari sa mga magulang ko ang nangyari sa kanila nang umalis ako. Kailan pa tayo pupunta sa Manila? Naroon pa rin naman ang condo unit sa La Tigre. Pwede na ako ron? Naramdaman ko ang pagbuntong hininga ni Steve nang sabihin ko yon. Ibig sabihin ba ayaw niya akong umalis? O ayaw niyang manatili sa Maynila? Pwede naman siyang maiwan dito kung gusto niya. Ayaw mo ba talaga dito sa Veneventura Island? Balik tanong niya. Ako naman ngayon ang napabuntong hininga. Hindi naman sa ayaw ko rito. Kaya lang hindi naman ako island girl. At mas lalong di ko kayang pakisamahan. Lalo na't alam ko na siya sa lamig, sala sa init. Hindi ko nga rin maintindihan kung ano nga ba talaga kami. Mag-asawa sa papel. Pag nagagamitan sa kama, pero walang pagmamahal sa isa't isa. Well, sa parte ko akong lihado. Dahil noon pa man nagkaroon siya ng malaking puwang sa puso ko. Wala naman akong ibang pagpipilian kung yan ang gusto mo. I am just a flower. By the end of the day, desisyon mo pa rin ang susundin ko. Bale walang sagot ko bago ko mawala sa pagkakayakap niya. Ngayong 2 na kami dito sa islang to, hindi naman siguro masama na gawin ko ang gusto ko.
The ocean looks inviting, kaya naman imbes na magmukmuk ako sa tabi ni Steve, magpapakasaya na lamang ako sa dagat. I went inside the bathroom and immediately changed my clothes into a two-piece tiger print bikini. Pinatungan ko na lang din yon ng roba para hindi ako masyadong masunog sa araw. Sa bahay, panahon pa kaya na masakit sa balat. Ganun pa man, I want to look presentable kahit na dalawa lang kami rito ni Steve. Where are you going? Maya-maya tanong ni Steve na makita niya akong lumabas mula sa banyo. Bagay ako lang ding napansin ang pagtaas ng sulok ng labi niya nang pasadahan niya ako ng tingin. Mula ulo hanggang paa, nakaramdam tuloy ako ng konting ilang sa klase ng pagtitig niya. Maliligo, sama ka? Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya at nilampasan na siya. Dahil mataas ang parol at paikot ang hagdan nito, pababa ay naging mabagal ang pagbaba ko. Matarik ang hagdan at mahirap na, baka matuloy na ako magdiretso pa ibaba. You look like a wild tigress, lost in the island. Nakangising habol niya nang pababa na ako ng hagdan. Napailing na lang ako at di siya pinansin. May pagkakataong di ko na rin talaga maintindihan kung paano pakikitunguhan si Steve. The way he stares at me, parang lagi akong may kasalanang nagagawa sa kanya. But the way he smiles at me, para bang may kapilyuhan na pumapasok sa isip niya. Mas dapat ko pang pag-igihan ng pag-iwas sa kanila, lalo na't nararamdaman ko naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko sa tuwing malapit siya sa akin. Nang makarating sa baba at maramdaman ko ang lamig ng dagat sa aking paa, nakaramdam ako ng ginhawa. Kailan na nga ba ulit ang huling apa ko sa tulad ng malaparaisong lugar na to? It was always good to be back home, kaya lang hindi na tulad noon. Noon pa may pamilya pa ako inuuwian, kahit na nga ba walang araw na hindi kami nagkakasunduan. Kahit na mas marami pang away at bangayan kaysa kasiyahan sa loob ng aming tahanan. Pero okay lang, basta't kompleto at sama-sama. Tinanggal ko ang suot kong roba at baliwalang binagsak iyon sa buhanginan. Wala namang ibang tao rito bukod sa amin ni Steve, kaya okay lang siguro na nakabikini ako. Bago ako lumusong sa dagat, napatingin na muna ako sa paligid at tinanaw ang taas ng parola. Mukhang nasa loob pa rin si Steve dahil mula ito, hindi ko siya nakikitang nakadungaw. So kapag nalunod pala ako dito, ngayon, walang makakaalam? Nagpupuyos ang loob na bulong ko sa aking sarili. Daan-daan akong lumakad hanggang tuhod ko na ang lalim. Napakalinaw ng tubig na halos kitang-kita ko pa rin ang mga paa ko kahit nakababad na to sa dagat. Tunay ngang napakaganda ng Buenaventura Island, kaya lang malayo sa lungsod. Kaya naman di rin talaga ako mapipilit ni Steve na manatili dito kahit gaano pa to kaganda. Nang lumusong ako, diniretso ko ang pagsisid. Nanood sa katawan ko ang pinaghalong init at lamig ng dagat at ng hanging humahaplos sa akin sa tuwing aangat ako upang huminga. I was about to deepen my body again when I felt something or someone grip my waist. Kagad akong pumiglas at lumangoy palayo dahil nakakaramdam ako ng takot. What if that was a bull shark? Akmang aangat sana ako upang sumagap ng konting hangin para tingnan na rin ang paligid na may humila sa paa ko. Nakulong sa bibig ko ang pagdili nang biglang sakupin ng kung sino man ang labi ko. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki na mata ko nang mapagtantong si Steve iyon at parang humahagkan sa akin sa ilalim. Nang di ko na kinaya pa'y pumiglas na ako at nagpalutang na paitaas. What the? Why did you do that? You scared me? Sunod-sunod kong singhal sa kanya nang sumunod siya sa akin at umakyat paitaas. Sa sobrang lalim yata ng iniisip mo, hindi mo man lang naramdaman na kanina pa ako nakasunod sa'yo. Kumunot ang noo ko doon dahil hindi ko naman talaga siya naramdaman na sumunod sa akin. Kaya mo bang lumangoy ng mas malayo pa? May papakita ko sa'yo, halika. Inawakan niya ako sa kamay at hinila, pero bago pa kami lumangoy patungo sa kung saan, ginawaran niya muna ako ng hagkan sa labi. Nakakahalata na ako sa kanya. Kanina pa siya dumada-moves. Where are we going? I asked him. Tinuro niya naman ang tila maliit na isla sa gitna ng karagatan. Nang mapalapit kami, napansin kong hindi yun isla kundi bato. A rock formation in the middle of the ocean. Halos umawang ang labi ko sa pagkamangha roon. Meron siyang parang kuwebang maliit. Tinulungan ako ni Steve na makasampa sa bato na halos singlapad lang ng pinagsama-samang 5 lamesa. Sa gilid mayroong korte na parang kuweba na pwedeng niliman sakaling mainit na. Ngunit dahil hapon ay baliwala na sa akin yon. It's beautiful.
Namamanghang usal ko habang nililibot ang paningin at dinadama ang buhay na bato. Nang mapatingin ako kay Steve, nakatingin din siya sa akin. Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Ngunit nang lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi, bigla akong kinabahan at parang na-excite. Let's make memories in this amazing rock formation. Bulong niya bago niya hinagkan ang labi ko na kinagulat ko. Steve? Napapikit ako na maramdaman ko ang mga kamay niya na marahang humahaplo sa likod ko, pababa sa bewang ko. We should go na. Halos bulong na lang lumabas sa aking bibig. Unti-unti akong natutupok ng init ng kanyang hagkan sa aking balikat habang hawak na mahigpit ang bewang ko. Kahit naman ayoko o kaya naman hindi ako pumayag, taliwas pa rin ang sinasabi ng katawan ko na halos magpaalipin sa hagpos niya. You are so beautiful, my wife. Bulong niya bago sinakop ang labi ko. Dahan-dahan niya rin akong inihihiga sa bato habang patuloy pa rin siya sa ginagawa. Baliwala na sa akin ang lamig ng tubig, dagat at ihip ng hangin. Sa halip na palitan niyo ng init na nagmumula sa katawan ni Steve. I hate this kind of undies, Leticia. Ngunit gusto ko ang katawan na nagsuot ng maliit na bagay na to na tinatawag na bikini. Aniya bago baliwalang hinilang suot kong bikini top, dahilan para bumungad sa kanyang nasa harapan ko. Hello there! This too look gorgeous than before. Giit niya pa na pakiramdam ko, kinapula ng pisngi ko. Maya-maya pa'y pinunit na mga kamay niya ang pang-ibaba ko. Steve! Hindi ko mapigilang pagtaasan siya ng boses at bahagyang may tulak nang marinig ko ang pagkapunit ng suot kong bikini. Bakit mo sinira? Ano, babalik ako sa parola nang wala pang ibaba? Singhal ko sa kanya na kinangisi niya lamang. Di bila na lang kita ng bago. Sorry, I can't help it. Masyadong manipis at kakapuranggot ang suot mo. Tila nanonood Johnny ang sabi. Sinantabi ko na lamang ang hiya o ang ilang ko. After all, asawa ko naman siya. Ako na mismong marahang nagbaba ng boxer na suot niya since wala naman siyang damit pang itaas. Maya-maya pa'y sinimulan niya na ang kanina pang gusto niyang gawin. Bumuo kami ng alaala dito sa malaking bato mismo na siyang nagmistulang kama sa amin ni Steve. Hanggang makalipas ng ilang sandali, sabay naming naabot ang suktulan. Oh my, I love you! Tila natigilan ako sa kinahigaan ko nang marinig kong sinabi ni Steve. It was loud and clear. Does he really say I love you? Tama bang tinig ko? I looked at him when he rolled himself beside me and caught his breath as we are done doing what he said, creating memories. Did you just say? Natigilan ako nang humarap siya sa akin at gumiti. What? Aniya sa maaligasgas na tono at naghahabol ng hininga. I love you? Tanong ko pero ang bugok kumindat sa akin at gumiti. I love you too. Sa kabilang banda, halos mapangiwi ako habang naglalakad pabalik sa parola pagkatapos kaming maligo. Hindi ko pa rin maiwasan na murahin ng paulit-ulit ang sarili ko nang dahil sa kagagahan ko kanina. Baby, stop doing that. Napahinto ako at maanga napatingin kay Steve nang lingunin niya ako. Anong problema ng bugok na to? Wala naman akong ginagawang masama Ni hindi nga kami nag-uusap habang naglalakad. What? I did nothing. Bale walang sagot ko. Nagtataka rin sa pagkurot ng kilay niya. Bumubulong ka na parang nasasaktan pero in a pleasurable way. Napaawang ang bibig ko at nanlaki ang mata ko sa sinabi niya sa akin. Ang lakas ng loob ng lalaking to. Paano siya mag-iisip ng ganon? Samantalang ako'y nakakaramdam na sakit sa lahat. Isa pa, hinihingal na akong talaga. Napagod na nga ako sa ginawa namin kanina Napagod din akong lumangoy at gano'n na lang din kahirap maglakad dahil sa din ang pagitan ng hita ko. I feel so... Still feeling sore? Siya na ang tumapos ng sasabihin ko. Bago tumingin sa pagitan ng hita ko, na akala mo may x-ray ang mata. Sinila niya lang pang ibaba kong bikini. Wala akong suot na pang ibaba sa maikli kong roba. Ganun pa man hanggang sa kalahati ng hita ko, ang haba ng roba, kaya naman kahit papaano natatakpan. Yes, nahihiyang sagot ko. Nagulat na lang ako nang lumapit siya sa akin. At walang pakialam na pinangko ako pa bridal style. Sa gulat napatili ako at kumapit sa balikat niya. Sorry kung masakit ang pakiramdam mo ngayon, but I'm sorry when we did that. Salamat dahil pinayagan mo akong kunin ka ulit. Pumikit ako para lang magpanggap na wala lang yun sa akin. Pero sa totoo lang, naramdaman kong maraming paru-paro sa loob ng tiyan ko
na patuloy lumilipad at kumikiriti. Posible palang maramdaman ko ulit ang kahuratang ito na naramdaman ko rin sa kanya noon. 3 taon man na lumipas na wala siya sa tabi ko at wala rin ako sa tabi niya. Still, my body knows him and knows how to make me feel this way just like before, as if we did not separate ways. Hanggang makarating kami sa silid namin sa parola, hindi talaga ako binitawan. Buhat niya pa rin ako at tinala sa loob ng banyo upang tulungang maligo. I can take care of myself. Kaya ko nang maligo mag-isa. Nahihiyang sambit ko na akmang tatanggalin niyang roba ko. But Steve, being the most makulit and nuknukan ng kapilyuhan, sabay kaming naligo. And yes, hindi lang basta ligo ang nangyari sa loob ng banyo. Kaya na matapos, dumiretso na ako sa kama, pabagsak na humiga. Wala na akong pakialam kung wala akong kahit anong balot sa katawan. Ang gusto ko nilang mangyari ngayon, matulog at magpahinga. Bago ako tuluyang lamunin ng antok, nadama kong humiga si Steve sa tabi ko. Hinagkan ako sa noo at niyakap ako na mahigpit. Sa kabilang banda, when morning comes, kinapa ko ang tabi ko. Kung naroon pa si Steve but I found nothing. Pilit kong dinilat ang mata ko kahit na nga ba, hinihila pa rin ako ng antok sa pananakit ng katawan. Steve? Nasaan siya? I stand up and went inside the bathroom. Naghilamos ako nag-toothbrush bago lumabas na. May suot din akong puting polo na hanggang hita ko at malamang damit ni Steve. Wala nga lang pang ibaba. Steve? Muli kong tawag sa pangalan niya, ngunit wala. Wala pa lang sumagot. I was about to went outside when I saw a small note stick in the closet's mirror. Di ko maiwasang mapangiti nang basahin ko yon. Are you still sore? I cooked breakfast for you but sadly, narito na sa baba. Gawin mo na muna mga gagawin mo bago bumaba ka na at kumain na tayo. Pagkatapos babalik na rin tayo sa resort. I'll wait for you here. Careful not to swamp your own foot. You might fall. I love you too. Napapailing na nagsuot ulit ako ng bikini bago pinatungan ng brown see-through. Wala naman kaming ibang gamit na dala maliban sa maliit na bag na ngayon wala na rito. Malamang binabana ni Steve. Tayong ang maliit ko ring bag ang naiwan dito pati na rin ang personal kong gamit. Kaya naman di mahirap bitbitin pababa. Nang nasa huling baitang na ako ng hagdan pababa, abot-abot ang kaba ko lalo na makita ko ang nagkalat na perlas ng puting rosas. Sinundan ko yon hanggang sa bumungad sa akin ang pabilog na mesa na maayos at puno ng pagkain. At nang akmang maglalakad na ako palapit doon, biglang bumungad sa akin si Steve na nakasuot ng Hawaiian short at plain white polo. Napakagwapo niya. Mukhang presko pa rin kahit matas ng sikat ng araw. It's late but still, good morning, love, he said then smiled. Pakiramdam ko may bumarang kung ano sa lalamunan ko. Napakabilis din ang kabog ng dibdib ko. What's happening? You did all of this when I'm still asleep? Sunod-sunod kong tanong bago yumakap sa kanya. Di naman siguro masama na yakapin ko siya. Matagal ko na rin gustong gawin to. Ang yakapin siya nang walang iniisip na iba at tumahad lang dahil gusto ko. Dahil mahal ko siya? Hindi pa tayo nagde-date. So let's date here first before we go back to the resort. Inawakan niya ang kamay ko. Inalayang makaupo sa harap ng mesa na may pagkaing, nakahain at bulaklak. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Steve at kung paano napunta ang mga pagkaing to dito. Pero wala na akong balak pang isipin. Ang mahalaga lang sa akin ngayon masaya ako. Masaya ako makasama si Steve sa araw na to. Why are you wearing a bikini? Maya-maya tanong niya habang kunot ang mga kilay. I want to swim. Simpleng sagot ko at tinanggap naman niya ang steak na inumang niya sa bibig ko. And I don't have clothes too, nasa resort. Giit ko pa. Baby, maraming turista sa resort pagkarating natin dun mamaya. Napapailing at tila problemado siya nang muli akong suyurin ng tingin. Ayokong tinititigan ka ng ibang lalaki. Gusto ko ako lang nakakakita ng katawan mo. I rolled my eyes as he told me that. Ano bang dapat? Nakapajama ako habang naliligo sa dagat? O wag na lang maligo para walang isya sa buhay? Kahit anong tingin nila sa akin, ikaw lang naman ang nakakahawak at natigilan ako. Huli na maisip ko ang mga pinagsasabi ko. And when I looked at Steve, he was staring at me with his dark night eyes. Dapat lang, Leticia. Because you're mine. Uminom na lang ako ng wine at di na siya pinansin pa. Dahil sa biglaang hiya na nadama ko, tahimik lang din siya hanggang sa matapos kaming kumain. Kahit di kami mag-usap, tila nagkakaintindihan kami sa simpleng tingin sa isa't isa. We were both silent for a while until we heard a noise coming from the air.
Nang lumingon ako sa itaas, nakita kong paparating ng helicopter ni Steve. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko ng pagkabog ng dibdib ko. Biglang may banner na lumitaw sa helicopter. I know it's long overdue but still, will you marry me again? Sa kabilang banda. Hanggang makarating kami sa resort, hindi pa rin ako makapaniwala kay Steve. Tikom lang ang bibig ko at gano'n din naman siya. Pero hindi niya rin naman binibitawan ang kamay ko. Lalo na ang kamay kong sinuotan niya ng singsing nang sumagot ako ng yes kanina. Kailan mo gustong magpakasal tayo? Basag ni Steve sa katahimikan naming dalawa. Bakit nga ba ko yes ng yes sa tanong niya? Kasal naman na kami. Hindi man tulad ng tradisyonal na kasalan, ganun pa rin naman ngayon. We're still just exchanging our I do's. Tapos ano? Honeymoon na pwede naman namin gawin kahit saan at kailan namin gusto. I just feel like I must say yes. Na para bang obligasyon kong sumagot sa kanya ng oo at hindi pwedeng hindi? Pakiramdam ko hindi ko naramdaman ang tulad na sa mga ibang babae na naluluhapat na papatakip ng bibig kapag tinatanong sila ng, will you marry me? Or you want it to be private? Napatingin ako kay Steve na kunot ang noo, nakatingin din sa akin habang nagsasalita. Anything, baliwala ang sagot ko. Kahit gano'n na lang din sa dati, okay lang sa akin. Nanahimik naman siya at di na ako sinagot pa. Inawakan niyang kamay ko at hinila pang mapalapit ako sa kanya. Imbes na sa villa niya kami tutuloy, sa private room niya ako dinala. May aasikasuhin lang ako, dito ka lang. Ginawaran niya akong hagkan sa noo at iniwan na. Nahiga naman ako at tumulala, tapos biglang katahimikang namayani sa akin. Di ko inaasang magiging ganito kabilis ang pangyayari sa amin ni Steve. Wala to sa plano kung ba't ako umuwi ng Pilipinas. Pero dahil narito na, ano pa nga bang magagawa ko kundi sumang-ayon na lang? Sa sobrang kakaisip ko, hindi ko namalay na kaidlip pala ako at nagising lang sa sunod-sunod na katok sa pinto. Sa kaisipang baka si Steve iyon, agad akong tumayo kahit pupungas-pungas pa para pagbuksan siya ng pinto. What time is... Naputo lang sasabihin ko nang bumungad sa akin ang galit na ng secretary ni Steve. Oras na para lumayas ka sa lugar na to. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Anong karapatan niyang palayasin ako? At ano bang problema ng babaeng to sa akin? Insecure? Gosh, it's really true that there is no cure for the insecure. Gaguhin niya lang lahat ng lasing, wag lang ang ako na bagong gising. Ikaw ang umalis at nakakaistorbo ka. Bali walang sagot ko at tatalikuran sana siya, ngunit hinatak niya ang kamay ko, dahilan para mapahinto ako at mapatingin sa kamay niya na nakahawak na sa braso ko. Galing sa akin si Steven. Natigilan ako dahil doon. And you know what? Sabik na sabik siya sa akin. Bakit, Leticia, hindi ka ba magaling? Nang muli ako humarap sa kanya, ay ang nang-uuyam na mukha niya ang bumungad sa akin. Ganun pa man, pinanatili ko ang pagiging kalmado, kahit nga ba gustong gusto ko na siyang sapakin sa mukha. Dama ko rin ang pagdiin ng kuko niya sa braso ko, kaya inigkas ko ang kamay ko para mabitawan niya. Pakibigay na lang to. Walang pakailam na iniyagas niya sa akin ang sinturong kulay itim. Naiwan ni Steven sa kwarto ko. Aniya pa't gumisi at akmang tatalikod na. Nasiyahan ka naman ba? Bali walang tanong ko na muli niyang kinaharap. Kasi kung hindi ka naksihan, ibig sabihin, performance ni Steve ang hindi maganda. That means wala siyang ganang paligayahin ka. Pwisit na babae, sarap sampalin. Kala mo kung sinong umasta. Malamang, nakatatlong rounds kami eh. Again, I remain calm and emotionless. Anyway, mauuna na ako. May date kami mamaya. Kailangan ko pa mag-ayos. Ipapaalala ko lang, Leticia. Hindi porket dumating ka na, sayong-sayo na si Steve. Girlfriend niya ako. Tinaas ko ang kaliwa kong kamay ko sa narrow engagement ring na binigay sa akin ni Steve kahapon. Nanlaki naman na mata ng bruha. Di natigilan ka. Niyaya niya lang naman ako magpakasal sa ikalawang pagkakataon. Girlfriend ka? Talaga? Since when? Sunod-sunod kong tanong. Sa pagkakaalam ko kasi asawa ko si Steve noon at papakasal ulit kami ngayon. Kagad siyang lumapit sa akin at takmang sasampalin ako, ngunit nahawakan ko ang kamay niya. Ang lagay siyang sinampal ko. Oops, sorry. Nadulas yung kamay ko eh. Pangaasar ko sa kanya. Secretary ka lang, stick to your job. Buntis ako, Leticia. Mariin niyang sabi habang pulang-pula ang mukha, gawa ng labis sa pagkainis sa akin at sampal na rin. Si Steven ang ama ng dinadala ko. Kaya hindi naman ako papayag na hindi niya ako panagutan at bigyan ng kumpletong pamilya magiging anak namin. Sobra ako nagulat dahil sa sinabi niya. But still, I remain calm.
Kung makapal ang mukha ng babaeng to, mas makapal ang mukha ko. Hindi ako patatalo. Pwede ko ang kasuhan si Steven sakali mang di niya ako panagutan. At ikaw na babae ka, siguro naman may natitira ka pang kahihiyan sa sarili para umalis ka ng maayos? O gusto mong pati ikaw kasuhan ko? Aniya pa at talagang malakas ang loob na ako pa talagang kakasuhan niya. Bobo ba siya? O sadyang sira lang talaga? Are you out of your mind? I am the legal wife. Sa mata ng judge, sa papel at sa kama, ako ang tuloy na asawa. Kakasuhan mo ko. Sigurado ka? Basta ikaw ang ipakulong ko. Nandaan dyan sa kahiligan mo. Ano naman ngayon kung bundis ka, ay di pa supportahan mo kay Steve. Bilyonaryo yon. Gusto mo siyang ipakulong? Go ahead. Mag-ubusan kayo ng salapi. Wish you luck. Ipaglalaban ko ang batang dinadala ko, Leticia. Kaya umalis ka na lang ulit kung ayaw mong mapahiya. Tinaasan ko siya ng kilay at pinamewangan. Ipaglalaban kong karapatan ko bilang legal na asawa at ipaglalaban ko rin ang asawa kong kilalantari mo nang wala ako. Ngayon nabuntis ka, kasalanan ko ba? Ikaw ang kusang bumuka ang hita. At sabi mo nga nakakatatlong rounds kayo. Ibig sabihin ginusto mo yan at walang pumilit sa'yo. Gusto mong maging kerida? Go ahead. Pero hindi ko ibibigay sa'yo ang asawa ko. Kahit mawala ka man sa mundo. Pabalandrang isinara ko ang pinto. Walang pakailam kung maipit man siya o tamaan siya. Mga peste sila. Para akong nauupos na kandila na dahan-dahang dumadaustos pababa dahil sa panlalambot na nararamdaman. Naninikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit, sa inis, sa sakit o awa sa sarili. Ano ba talaga ang relasyon namin ni Steve? Ano ba talaga ako para sa kanya? Para sa usan? Asawa? O baka naman all of the above? Peste? Kung titikim lang din naman pala siya ng ibang putahe, bakit di na lang siya nagstay doon? Pinunasan ko ang duhang umalpas sa mga mata ko nang hindi na mamalayan. Ayoko nang umiyak. Dapat nga iubos ng luhang meron ako. Dapat di na ako nasasaktan dahil ilang beses ko nang naranasan ang lahat ng yan. Nang tignan ko ang sinturon, kulay itim sa lapag, kaagad kong kinuha yon at nilagay sa ibabaw ng kama. Pakiramdam ko ay bigla ako nang hihina dahil sa nangyari. Nakaramdam ako ng hilo, kaya nang mas imbes na mag-isip ng kung ano-ano, muli akong humiga sa kama at pumikit. Hindi ako dapat na magpatalo at magpadala sa emosyon ko dahil kapag nangyari yun, baka ako pa maging dahilan ng pagkakasira ng pangalan ni Steve. I don't want to become a disappointment again. Kaya ko naman gawin ang lahat pero ngayon, kaya ko bang tanggapin na magkaroon ng kahati? Anak laban sa asawa, sino nga bang mas matimbang? Ilang minuto pang lumipas, nakahiga lang ako sa kama hanggang bumukas ang pinto at tumuloy si Steve. Baby, are you okay? He asked with concern in his voice. Tinitigan ko lang siya mula ulo pababa hanggang sa mapansin ko ang suot niyang pantalon. Nagtagis ang bagang ko roon, lalo na maisip ang sinabi ng sekretary niya. Wala siyang suot na sinturon. Malamang nagsasabi ng totoo ang makatiyang sekretarya na galing si Steve sa kanya at nakatatlong round sila. Peste sila. Kagad akong tumayo at baniwalang tinanggal ang roba kong suot. Lumapit ako kay Steve na ngay halos mag-apoy na ang mga mata habang nakatitig sa aking katawan. Hinawakan ko lang ang suot niyang polo shirt at ipinaloob ang kamay ko roon. Napangiti ako ng mapakla nang maramdaman na malalim ang paghinga at ang ilang beses niya pang pagdunok. Baby, he whispered and was about to touch me. Don't! Agad kong hinawakan ang kamay niya at hinila siya papunta sa kama. I know you want me, but this time, ako ang masusunod. Tinulak ko siya pahiga sa kama. Kinuha ko rin ang sinturon niya na ibinigay sa akin kanina at itinali ang mga kamay niya sa pamamagitan noon. Wala siya naging reklamo at tila sunod-sunuran lamang sa gusto ko. What are you planning to do, Leticia? Maaligasgas niyang tanong habang maring nakatitig sa akin. Halatang halata na mukha niya ang pagpipili. Nang sakupin ako kaagad na parang gusto niya. Kung nakatatlong round sila ng leche niyang sekretarya, pues, uubusin ko ang lakas niya ngayon para hindi na siya makahanap pa ng iba. Paliligayahin kita sa paraang gusto ko.